Hello, hello. Hello. Awan dito ini ko. Mang Dexter. Hello, hello. Hello. Hinahanap pa lang. Awan. Hello. Okay, happy 12 years anniversary, Manamol. Happy! Ore! Happy! 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 Amen! Happy 12 years anniversary. Tayo po ay nagpapasalamat. Tayo po ngayon ay live sa Facebook, Manamol. Diba? At sa mga viewers natin na naka-live ngayon, ay happy anniversary sa inyong lahat. At sa pagpapatuloy po ng ating celebration ng 12 years of God's goodness and faithfulness, i-start po natin sa pasasalamat. Start po natin sa Thanksgiving service bilang pagtugon sa kabutihan ng ating Panginoon sa 12 taon na pinagkalooban niya tayo ng pagpapala. 12 years na tayong lahat ay malusog, magkakasama pa hanggang ngayon. Amen! So nga, bagamang katakabay mo nga, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Amen. Salamat sa Diyos sa kanyang pagpapala. Sakto man. Amen. Dumas madadag kayo, Basit. Inanyahan ko pong lahat na tumayo at tayo po ay sama-samang mag-celebrate. Give thanks. And before the praise and worship, itaas po natin sa ating Panginoon ang natatanging araw na ito. Inikilala natin ang mga araw po na ito na kung saan ang Diyos ay ipinagkaloob niya ang mana mo sa company po na ito. Sa Tanyaw family at lahat tayo po na nakinabang sa mga pagpapala ng Panginoon. Every year, October 4 to 6, ay sineselebrate natin yung kanyang kadakilaan, yung kanyang katapatan sa ating buhay. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat. Napakabuti mo po, Panginoon, sa buhay po namin, maging po sa Manamol Management. Salamat sa 12 years, O Diyos, na pinuno mo ng pagpapala. Sa kabila ng mga challenges na nagdaan. Pero Panginoon, hindi ka po nagpabaya. Ikaw ang nagbigay, O Diyos, ng pag-asa, wisdom sa lahat ng mga namumuno po dito sa Manamol. Ikaw ang nag-reveal sa kanila, Panginoon, kung paano po mapatakbo ang Manamol. Sama-sama. Ang 12 years, Panginoon, ay hindi po biro. Hindi po namin kakayanin sa sarili naming kakayahan, sariling lakas, sariling wisdom, Panginoon. Pero dahil Ikaw ang foundation ng Manamol na ito, tumatayo po din ng Diyos hanggang sa mga oras na ito. Dahil Ikaw ang kinikilala namin na nagbigay ng mall na ito, hanggang ngayon, Panginoon Diyos, kasama po kaming tumatamasa sa lahat ng mga pagpapala mo sa mall na ito. At sa lahat ng mga tenants na pinadala mo, O Diyos, sa Manamol. Lord, patuloy na pagpalain mo ang bawat isa sa kanila. Ang bawat shoppers na pumapasok everyday, ito, Panginoon, ay bilang patunay na Ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya. May mga discouragement, may mga challenges man, Panginoon, sa mga nagdaang araw, mga taon, mga buwan. Pero, Panginoon, nanatili kang nagpakilala na Ikaw ang Diyos na walang nakakahigit at walang sino man makakatalo sa iyo. Lord, as we celebrate again, Lord God, this
12 years of your goodness and faithfulness. We praise you. We give you glory and honor sa lahat ng ginawa mo at gagawin mo pa, O Diyos, sa bawat tenants, bawat empleyado, hanggang sa management. Salamat, Panginoon, sa ginawa mo ng mga kababalaghan at gagawin mo pang kamangha-mangha, O Diyos, dito po sa Manamon. Lord God, this Thanksgiving celebration ay pagtataas po namin ang sa iyong banal na pangalan. Pagkilala namin, O Diyos, na Ikaw ang may dahilan kung bakit meron po ganitong Manamol ngayon na tumatayo. We declare, O Diyos, as one family, your goodness, your faithfulness, Panginoon, your provision, O Diyos, sa bawat taong nasa likod ng company po na ito. Salamat sa pagpapala mo. Tanggapin mo, Panginoon, ang mga awitin po na ito bilang pagsamba po namin sa iyo. Tanggapin mo ang aming mga pasasalamat bilang kapurihan, O Diyos, sa walang kapantay na pagpapala mo bawat isa sa amin. Purihin ka, sambahin ka, Panginoon. Salamat po sa oras na ito. Salamat sa pagpapala mo. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen and amen. Palagpakan po natin ang Panginoon. Amen. At tuloy po natin i-celebrate ang Diyos sa magitan ng mga awitin na ito. Tayo po ay sama-sama magpuri at magpasalamat sa Kanya. Amen. 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 Hello. Matimot. Hello. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Minsan pa nga po, palakpakan po natin ang Panginoon. Sa loob ng 12 taon, napakaputi ng Panginoon. Amen po ba? Kaya tayo po ay magsasaya, magdiriwang. Pakitignan po yung katabi mo, mukha siya ba siyang malungkot o masaya? Ayan, masayang masaya. Sa pagpupuri natin sa Panginoon, dapat masaya po tayo. Amen? Gamitin po natin ang ating mga kamay, ang ating mga paa, ang ating mga bibig sa pagpupuri sa Panginoon. Let us celebrate sa lahat ng kabutihan ng ating Panginoon. Halina, sama-sama! Parang yun na makita dyan. Woo! Purihin natin siya. Halina, sama-sama! Awitin natin siya. Ibalak pa! Sa lapat ang iyong kamay, di taas at ikaway, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Halina, sama-sama! Halina, sama-sama! Purihin natin siya. Halina, sama-sama! Purihin natin siya. Ipalapak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Ang umawit ng papuri sa iyo, Panginoon. Ang umawit ng papuri sa iyo, tungkol sa pag-ibig ko. Naglupa sa iyong sasamba. O Diyos, purihin ka, nagbilang ang talaga. Ang umawit ng papuri sa iyo. Ang umawit ng papuri sa iyo. Aming tulog sa Panginoon. At lupa sa iyong sasamba. O Diyos, purihin ka, nagbilang ang talaga. Ikaw ang hinahanap ko natin, Panginoon. Ang hinahanap ko sa buhay ko dito, pag wala ka ay di makontento. Sumasampa sa iyo, sagad-sagaran ng kasiyahan, tunay na nadarang Kahit di mag-iyo ya. ang banal na tahanan ko.
ng puso ko. Kaligayahan di kayang bitin. Sa'yo ko lang naman, ako'y malaya na. Ang hinahanap ko sa buhay ko sino, pag wala ka ay di makontento. Sumasamba sa'yo sa kasagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama ikaw ang hinahanap ko sa buhay ko ito. Pag wala ka ay di makontento. Sumasamba sa'yo sa kasagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama ikaw ang hinahanap ko sa buhay ko ito. Pag wala ka ay di makontento. Sumasamba sa'yo sa kasagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Hallelujah, palakpakan natin ang Panginoon. Tunay nga na napakabuti ng Panginoong Diyos. Madami na pong pinagdaanan ang manamon, ngunit tayo po ay inililigtas ng Panginoon at kanyang pinagpapala. Kaya masasabi po natin sa mga buhay po natin at ang manamon na ito na siyang buhay na patotoo ng kabutihan at kadakilaan ng Panginoon. Katulad nga ng nasa taas ng manamol ng establishment yung ito, to God be the glory. Glory to God. Dahil lahat ng makakakita sa labas at loob ng manamol na ito, makikita nila na ito ay itinayo dahil sa grasya, dahil sa kabutihan ng Panginoon. So brothers and sisters in Christ, patuloy po natin purihin ang Panginoon. Damdamin po natin ang kabutihan ng Panginoong Diyos. At awitin natin ito, awitin natin ang kantang ito na may pagpupuri at pasasalamat at pagkilala sa kabutihan ng Panginoon. Ay buti-buti mo, Panginoon. Buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ko ng oras sa life. At sa bawat araw, O Diyos, kay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang ang minsan pa kay buti-buti mo, Panginoon. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ko ng oras, O Diyos, sa lahat ng oras at sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinunuhin, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupunin, sinasamba ka namin, O Diyos. Sinasamba ka, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Minsan pa dinideklara ka po namin kabutihan ng Panginoon. Sinasamba ka, dakilang Diyos at Panginoon.
ay walang katulad. Tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Hallelujah, praise the Lord. Luwalhatiin po natin ang Panginoon. Dakilain ang kanyang pangalan. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo pong lahat ay magsilpo, mga kapatid. To officially welcome each and everyone sa araw na ito. Tinatawagan po natin ang ating butihing Vice President, Senior Vice President of this company. Please help me welcome Sir Roger Duplaya. Opening remarks. Ano pa? Ito tumadala dito. Hindi naman ano, magnetic naman to. Bro, pwede mo ilipat. Itaas. Yan. Excuse me, sir. Okay na, ha? Maganda na yung sabog. Yan. Pinagkapsot. Good morning, everyone. Good morning. Happy anniversary. Happy anniversary po. 12th anniversary of my home. Welcome to this wonderful event of our Una sa lahat, I would like to thank our Excuse me, sir. Holy God for giving us again this wonderful and incredible opportunity to celebrate our anniversary, 12th anniversary. Alam nyo kahapon, after, during our MANCOM meeting, because meron kami MANCOM meeting kahapon, and I raised up a inquiry as to where the Drum in Lyre group will be placed in case the typhoon still will not stop and the rain. So we were able to discuss it, resolve it, and we decided that they will be placed in front of VIR and along the pathway going to Pitsia. But sabi ni George, our very energetic in charge of leasing, sabi niya, we need to pray. That's why, after our meeting, our CEO requested Sir Dave to lead for us a closing prayer. In that moment, Sir Dave lead a very powerful prayer that He will give us a wonderful and good weather today. That is answered prayer. Amen. Another miracle given us by our Almighty God. Imagine, kagabi, we were still on number 3 signal. Rain and wind, malakas. And mayroon babala na we will always be alert. But today, makita natin, you are a witness of the goodness and faithfulness of our Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Looking back on the past years, particularly 12 years, it is truly inspiring
to see what we are today, what we have come, from our humble beginning to where we are today, we have faced challenges and also celebrated countless victories together. The success of the company would not have been possible and everyone. Your shared commitment towards our company. I am incredibly grateful for the opportunity to be part of this amazing team. I have personally seen so much growth and innovation in the time I've been here, and I am excited again about what we have achieved this year. As we celebrate the past, let us also look forward to what's next. I am excited about the opportunity ahead and the continued journey of growth that we will share together. Thank you for all your hard work and for having such a vital part of Manamol history. Congratulations! Happy 12th anniversary. Praise the Lord. Thank you so much, sir, for that inspiring and wonderful message para sa ating lahat. Ngayon naman, tayo po ay makaka-relate ng salita ng ating Panginoong Diyos. At we are blessed dahil kasama po natin po siya sa loob ng maraming mga taon na sineselebrate po natin ang anniversary po ng Manamol. Siya po yung lagi po natin kasama at nagbibigay ng mensahe sa inspirasyon at lalo pa natin mapapatata sa ating pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon Diyos. So, ngayong araw na ito, i-welcome po natin ang ating speaker. Siya po ang senior pastor ng United Evangelical Church of La Union. Please help me welcome Reverend Robert Chu. Good morning po sa ating lahat. Happy 12th year anniversary, Manamol. Palakpakan natin ulit ang Panginoon. Alright, so praise the Lord. Ang malaking karangalan po sa akin muli to be part of this celebration. Nagsawa na yata kayo sa mukha ko. Halos almost every year ako po yung tumatayo po dito sa inyong harapan to share God's word. And of course, to my favorite elder, Elder Joey Tanyao. Alright, palapakan natin ang Panginoon. To my favorite couple, Brother Jason and Paula. Ayan. And to my favorite family, Manamol and ACF, palapakan niyo po ang inyong mga sarili. Ayan, so we praise the Lord. Dahil nandito po tayo ngayon, 12 years na ang nakalipas. And tayo po ay patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon, of course, with Sister Rebby with us, no? And I'm so happy to see all of you. And people may come and go, pero ang patuloy nating sineselebrate ay yung kabutihan ng Diyos. And of course, to my favorite wife, kasi live ito, baka pag uwi ko ng bahay, di na ako makapasok. So to my lovely wife, Tess, and to my children, Pauline, Julia, and of course, Josiah Paul. And alam niyo po ba na 7 years old nung naitayo po, 7 years old yung daughter ko nung naitayo ang Manamol. And she's now turning 19 this coming Monday. And malaking parang treat sa kanya when she was 7 years old because October 6, yung talagang celebration ng Manamol. Ano? So birthday po niya yun talaga. So tuwang-tuwa ho siya dahil may malapit na siyang mall na napupuntahan nung siya po 7 years old.
And now she's already 19, first year college po. And I really praise the Lord for this wonderful opportunity to be with you again to celebrate the goodness of the Lord. So ngayong umaga, I would like to share with you giving thanks in tough times. Alam po natin, marami po tayong mga pinagdaanan. Just recently, our kababayan in Cebu experienced a 6.9, tama po ba ako? 6.9 magnitude, no? So grabe po yung kanilang pinagdaanan. And Bogo City is the province of my father. Okay, so hindi ko po alam, wala po kaming connection or contact ngayon sa kanyang mga relatives doon, yung uncle naming isa doon, so we cannot really call them because walang kuryente. So marami pa hong nangyari sa atin. Dumaan po tayong ng Typhoon Emong at sunod-sunod pong bagyo ang dumarating po sa ating bansa, whether that is northeast, northwest, up north, or even sa south. So as a nation, we go through a lot of tough times, politically, economically, socially, and also spiritually speaking. So, alam ko po na ang ating pag-uusapan ngayong umaga ay hango po ito sa 1 Chronicles chapter 16 verse 34. Ito po ang sinabi, give thanks to the Lord for He is good, His love endures forever. So kung titingnan po natin, ang background po talaga ng 1 Chronicles chapter 16, when David brought the Ark of the Covenant of God to Jerusalem. Siya po ay sobrang saya, sumasayaw, kasama po ang Ark of the Covenant, which is the treasure chest, na kung saan nandiyan po nakalagay ang 2 tablets na binigay ng Panginoon at 10 Commandments. At dyan po nakalagay yung jar of manna. At dyan din po nakalagay yung baston ni Aaron na tumubo, no? Budded, sabi nga po doon sa Bible. So, yun po yung mga himalang nangyari when they came out from Egypt down to the Promised Land. And now David brought this Ark of the Covenant because it's very meaningful. Very important. Why? Bakit po mahalaga ang Ark of the Covenant? Dahil ito pong Ark of the Covenant, by the way, while he was dancing, Michal, his wife, despised him. No? So, pag tinignan mo ang salitang despise, ito po ay sa Tagalog, pagkasuklam. Ang lalim, ano? Minata. Kinamuhian. So, kumbaga parang hiyang-hiya yung kanyang asawa, makita niya ang asawa niyang lalaki, si David, sumasayaw na parang sira ulo. Pero don't you know that in the Bible, makita po natin your chest. Mahalaga po ito sapagkat, bakit ho? Itignan po natin, the Ark of the Covenant symbolizes the following. One, God's presence among the people of Israel. That is why ang mga priest ang nagbibit-bit po niyan. Sila po ang nauna sa marcha at ito po ay simbolo ng presensya ng Diyos. So pag wala yung Ark of the Covenant with them, and in fact, only the priest can carry the Ark of the Covenant. Wala is. So ito po ang mahalaga sa bansang Israel. They entered into that covenant relationship with God. At dahil sila po ay pumasok sa ganitong agreement, they have to follow God's standard. Tama sa ating buhay. And maalala nyo ho ba itong pinag-aralan ho natin the last time? I don't know if you can still remember, God is good all the time. In every season, no matter what, God is good. Okay? So, tumayo nga po tayo lahat. At gagawin po natin ito. Okay? Umarap tayo na lang. Hindi kita kamukha. Okay. Buti na lang hindi kita kamukha. Pero sabi mo pa rin, buti na lang. Kamukha mo ang Diyos. Natalakan natin lang ngayon. Okay, gawin po natin ito ha. Okay, with your hand. God is good. All the time. In every season. No matter what. God is good. Palapakan natin ang Lord. Oops, meron pa ho. Meron na po ituturo yung bago. Sa kaliwa naman, ganito. Yun ay sa kanan kanina. God is good all the time, in every season, no matter what, God is good. This time on your left, God is great. Even when I doubt, even when I fear, He is always near. God is great. Isa pa.
God is great. Even when I doubt, even when I fear, He is always near. God is great. Subukan natin. Harapin niyo ulit yung partner niyo. At itatago na natin yan para nang sa ganun wala nang kopyahan. Okay. Ulitin natin ha. God is good tayo. Babalik tayo sa kanan. Okay, ready and one, go. God is good all the time, in every season, no matter what, God is good. Okay, sa God is great naman sa kaliwa. Okay, God is great. Let it go. God is great. Even when I doubt, even when I fear, He is always near. God is great. Okay, palapahan natin ang Lord. Okay, so tandaan niyo po yan. Alam niyo, napakahalaga po niyan. Alam niyo, just to share a story sa inyong lahat. May mga ilan po nakakaalam na nila Elder Joey and the UEC family. 15 years ago, ang aking misis ay nanganak. And nanganak po siya sa pangalawa po naming anak. At ito po yung lalaki. Yun nga lang ho, 7 months old lang. So, ibig sabihin, dahil nag-shoot up po ang kanyang blood pressure, kailangan po siyang buksan. I think, if I'm not mistaken, about 240 over 160 or 120. I'm not so sure. Pero ganun po kataas yung kanyang blood pressure at that time. So, sabi ng doktor, kailangan na siyang buksan at kailangan nang ilabas si baby at kailangan ding isave si Mrs. So, fast track po tayo sa story. Nung lumabas ang baby po namin, sabi po ng doktor, 72 hours na sa critical period, pastor. Tatapatin kita. Ang doktor namin ay doktor namin sa una naming anak din. Siya po yung pedya. So, sabi ng doktor sa akin, tatapatin kita, pastor. Lahat ng hinawakan ko in the past as a doctor na 7 months old, hindi nabubuhay. Sabi ko, hindi nabubuhay. Kinabahan ako ngayon. Sabi ko, Lord, kung bubuhayin mo, hindi mo bubuhayin yung anak ko, it's up to you. It's your prerogative. So, 72 hours was the longest hours in my life. Waited for 72 hours, napakatagal po nun. At ang sabi sa akin ng doktor, dahil sabi ang advice po niya sa akin, huwag mong sasabihin sa misis mo. Kasi my wife is already in the private room, hindi po niya alam na kanyang anak ay nasa critical period, 72 hours. All I have to say is, okay lang si baby, nandun siya sa ICU, at minomonitor siya. And so, you know what? Sabi ng doktor sa akin, Pastor, kung sakali mang hindi kayanin ni baby dahil premature siya at hindi pa fully develop ang kanyang lungs, tutulungan natin siyang huminga, bibigyan ko siya ng surfactant upang makatulong ito sa kanyang paghinga in case na maging critical ang kanyang kondisyon. But nevertheless, sabi niya, it's not an assurance, it's not a guarantee that he will survive. Remember what I said? Lahat ng kanyang hinawakan na 7 months old baby, namatay. 72 hours was the longest hour waiting for God's will and God's plan and God's mighty hand to really do something doon sa kondisyon ng anak ko. And so after the 72 hours, I went to the ICU. I asked the nurse there in charge. Ang sabi ko lang sa kanya, Miss Nurse, pakitingin nga po yung sinabi ng doktor kung binigay ba niya yung surfactant na yon para tulungan yung anak ko. How's my baby? Sabi ng nurse sa akin, okay naman yung baby mo, Pastor. Naku, nahimasmasan ako. Tinignan po niya sa computer yung listahan ng mga gamot. Sabi niya, wala namang ibinigay si doktor na surfactant. That means, malakas yung baby mo. Tamang-tama, dumating ang doktor. Sabi ng doktor sa akin, Pastor, grabe ka. Ang lakas mo sa taas. Ha? Sabi ko, bakit po, Dok? Yung baby mo na napakaliit, 1.2 kilos. Kasyang-kasya po siya sa shoebox. 7 months old. 26 days po siyang nagstay doon sa ICU. Parang lang si Shoti, preemie din siya. No? So, 26 days. Grabe talaga yon. Sabi ko, Lord, thank you talaga. Ang sabi ng doktor sa akin, ang lakas mo sa taas. Sabi ko sa kanya, hindi ako ang malakas sa taas. Yung nasa taas ang malakas. Amen po ba? And so, praise God, dahil ito na po siya ngayon. Okay? Josiah Paul Chu. 15 years old, and so happy that this boy is already a teenager. Kasi tangkad ko na, mas matangkad na yata sa akin. And nakakatuwa po yung talagang totoo po sa akin yung God is good all the time, in every season, no matter what, God is good. God is great, even when I doubt, even when I fear, He is always near. Nasa tabi ko lagi, nasa tabi namin ng Lord because God is great. Amen? God is good
All the time, in every season, no matter what, God is good. God is great. Even when I doubt, even when I fear, He is always near. God is great. Purihin ang Panginoon. Palakpakan na natin ang Lord. Yan po ang testimony naming pamilya na sa kanyang kabutihan, sa kanyang kadakilaan, hindi niya pinabayaan si Josiah Paul. Giving thanks in tough times. Alam ko mahirap ito. Tama po ba? Pag tayo po ay dumadaan ng tough times sa buhay natin, whether that is financial problem, whether that is health reason, whether that is family problems, whether that is a relationship, whether that is kung ano pa mang mga problema pinagdadaanan natin. Ang sabi lang po ng Bible, give thanks in all circumstances. So, ang sabi po dito, good times, bad times, and everything in between, God has never ever left my side. And that's very true to us as a family. And I believe that's in all circumstances. Meaning to say, good or bad, you give thanks to the Lord. Bakit po? Dahil ito ang kalooban ng Lord para sa atin. Kailangan kong magpasalamat sa Panginoon kahit nasa critical period ang aking anak. Bakit? Ito'y kalooban ng Lord. Bakit po? Pinatibay niya ang aking pananampalataya. Pinalalim niya ang pundasyon ng aking buhay bilang isang mananampalataya at bilang isang lingkod ng Panginoon. And true enough that this become our platform to share the goodness and the greatness of God through the life of our son, Josiah Paul. Kaya alam ko po na tayong lahat may kanya-kanya tayong kwento. In fact, this is not our story. The story of Josiah is not our story. It's not even his story. It is the story of God into his life. Amen po ba? Lahat po ng ating mga pinagdadaanan ay kwento yan ng Diyos. Kaya ang tanong natin, meron ka bang kwento sa buhay mo? Kasi kung wala kang kwento, wala kang kwenta. Sabi ho nila. Di ba? Narinig ko yan kay Brother Leo. Okay? So, akala natin problema, platform pala. Akala natin stress, success pala. Akala natin worries, worship pala. Akala natin trials, thanksgiving pala. Akala natin pain, praises pala. Will ni God na dumaan si Jesus ng suffering kasi salvation sa atin. Will ni God na dumaan si Jesus ng death kasi eternal destiny sa atin. Will ni God na dumaan si Jesus ng abandonment kasi acceptance sa atin. Mga kapatid, di ba may mga pagkakataon sa buhay natin, nagtataka tayo at nagtatanong, Lord, bakit ganun? Hindi ko maintindihan. Pero hindi mo naintindihan, yes, pero sabi nga natin, di ba, may ginagawa ang Diyos na maganda para sa buhay mo, para sa pamilya mo, para sa trabaho mo, para sa kumpanya mo, para sa ministry mo. Kaya huwag kang magtaka kung merong pinadadaan ang Lord sa buhay mo, whether these are all problems and in the form of suffering. Why? Because God would like you to depend on Him. God would like you to trust Him. God would like you to fix your eyes on Jesus, who is the author and finisher of our faith. God is good. God is great. Di ba? So, yan po ang tumatak sa aking isipan, sa aking buhay, at nanatiling ito po ang nagre-remind ko sa ministry ko, naniniwala ko na ito'y lahat para sa kanyang kapurihan. Amen? So, lahat po tayo dumadaan dito. Pero when we experience, importante pong maranasan natin yung kabutihan ng Lord. Lagi natin sinasabihin, God is good all the time. In 12 years in the past, that still Manamol is here dahil sa kabutihan ng Diyos. So, we can experience the goodness of God. Number one, when we nga po meron tayong Bible brigade na ginagawa or devotion every department. Why? Because we always believe that when we obey the Lord completely or consistently, mahalaga po ito sa ating pananampalataya. We have to be consistent. Hindi pa pwedeng, ngayon nagbabasa ka, bukas hindi. Ngayon nagsisimba ka, bukas hindi. Maybe because may mga circumstances sa buhay natin na hindi favor sa atin, hindi pabor sa atin, kaya, hindi mo na ako magsisimba ngayon. Hindi mo na ako mananalangin ngayon. Hindi mo na ako magbabasa ng Bible kasi parang feeling ko, wala si Lord sa akin. Feeling ko parang hindi sumasagot si Lord sa mga panalangin ko. Tagal-tagal ko nang nananalangin. Pero bakit ganoon, Lord? Asan ka? Diba? Kung minsan may mga ganun tayong pakiramdam,
Pero wag kang maniwala sa pakiramdam. Kasi yung pakiramdam, nagbabago po yan. Anchor your faith on the Bible. Fix your eyes on Jesus because He is a sure foundation. Amen? Pag ikaw ay dumepende sa pera mo, umapak ka doon sa posisyon mo, umapak ka doon sa resources mo, umapak ka sa kayong kapangyarihan, at sa kung ano meron ka, these are all temporary. Okay? Pero kung umapak ka doon sa solid foundation, and that is the Lord Jesus Christ, you have security, you have serenity, you have this kind of assurance na anumang bagyo dumating sa buhay mo, He will never leave you. He will never forsake you. So when we obey God, consistently, sabi po dito, if you love me, keep my commandments. Keep my commands. Kasi kung mahal mo talaga ang Lord, susundin mo siya consistently. Hindi pa pwedeng pang isang linggo lang, parang isang linggong pag-ibig. Hindi po pwede yun. Kailangan tuloy-tuloy po nating mamahalin Panginoon, tuloy-tuloy po nating patutunayan na mahal natin siya sa pagsunod po natin sa kanyang kalooban. Sabi po sa Deuteronomy 28 verse 1, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on the earth. Deuteronomy 28 verse 1. Napaka-importante po ito dahil ang bansang Israel, if they want to be elevated, to be exalted, to be in the pedestal of success, they have to fully obey the Lord and His command. Same is true with all of us, mga kapatid. Kung gusto po nating maranasan ang tugatog ng tagumpay, imailagay ka sa pedestal of success, you have to fully obey the Lord in your life. 100%. Hindi pa pwedeng ngayon, consistent ka, bukas hindi. Isang buwan, isang linggo, pero sa susunod, hindi na ulit. You have to fully obey the Lord consistently. Secondly, when we experience the goodness of God, importante po ito, because when we abide in the truth completely, kailangan tayo po ay sumusunod, tayo po ay nag-a-abide doon sa kanyang katotohanan. Ano po ba ang katotohanan? The absolute truth, of course, is the Bible. And this Bible is the Word of God. And this is the basis of our life and practice. Sa anumang larangan o aspeto ng buhay natin, hindi pwedeng yung emosyon natin ang masusunod. Yung ibang tao ang masusunod. Sa mga millennials po natin, ang social media ang pinaka-powerful na authority para sa kanila. Because for them, kung anong sinasabi ng social media, doon kami. Susundin namin yon. But for us, we have to go back to the Scripture. We need to abide because the truth is the Word of God and the Word of God is our manual for living. Amen po ba? Kaya po ang ating Biblia na salita ng Panginoon ay hindi po pang-display. Sino po may mga Bible na para lumakas? Diba? Sino po dito ang nakakakain po ng 2 kanin sa isang meal? Yung iba, unlimited rice. Okay? Mahilig kumain sa mga unlimited. Yun po ay para sa ating kaluluwa. Ito ay para sa ikatitibay ng ating pananampalataya. Ano po sabi dito? Jesus said, if you abide in my word, you are truly my disciples. And you will know the truth, and the truth will set you free. Diba? So kung tayo daw po ay nag-a-abide sa kanyang mga salita, tayo po ay nagpapatunay sa mundong ito na tayo ay mga disipulo ng Panginoon. Because we don't just read the Bible, we apply them. Tama po ba? Meron pong Sunday school na kanta, read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. May kulang po doon. Ngayon ko nang na-realize, nung sabi ko, parang may kulang doon sa kantang yung read your Bible and pray every day, and you will grow. Ganun na lang? Hindi po ganun. Read your Bible, pray every day, and do what it says, and you will grow.
grow, grow. So kung kakantahin ulit natin yon, read your Bible, pray every day, and do what it says, and do what it says. Read your Bible, pray every day, and do what it says, and you grow, grow, grow. Yun dapat. Kasi hindi po pwedeng nagbabasa ka lang, iniintindi mo lang, tapos na. Kailangan, saan mo ito gagamitin? Paano mo ito i-apply sa trabaho mo, sa relasyon mo, di ba? Sa mga ginagawa mo araw-araw, because the Bible is our manual for life. And this manual will guide us, will protect us, will give us wisdom and knowledge. Kaya po yung mga taong nagbabasa ng Biblia, tumatalino. Yung mga taong nagbabasa ng Biblia at ina-apply sa kanilang buhay, nagiging wiser sa kanilang buhay. Why? Because the Bible makes us wiser. Because it is the Word of God. And the Word of God will sharpen our minds so that we'll be able to discern what is right from what is wrong. Marami po mga tao ngayon nabubulag sa katotohanan. Dahil maraming fake news Naniwala dahil may pinost na ganito, uy, ganito daw nangyari, uy, ganyan daw siya. Hindi mo pa nga bine-verify Naniwala ka kaagad doon sa pinost, hindi naman totoo pala, fake news pala. Uy, namatay na daw si ganito. Tapos kung titignan mo, pinaniwalaan mo, shiner mo na ngayon, chinismis mo, nagmarites ka, only to find out it's a fake news. You see, marami pong namamatay sa maling akala. Kailangan magbasa ka, kailangan mong intindihin, kailangan mong i-apply. Read the Word of God daily. Daily. It should be daily. Because if you eat food daily, spiritually speaking, you have to eat or read the Bible daily. Secondly, you have to understand the Word eagerly. Kailangan maintindihan mo, bakit nga ba ganito ang pagkakasabi? Ano ba ang ibig sabihin ng Panginoon sa prayer na ito, sa verse na ito, sa passage na ito? So, importante pong i-challenge mo yung sarili mo to understand, okay, to comprehend, and you ask the Holy Spirit to give you the wisdom and understanding. Kasi hindi po birong intindihin ang salita ng Panginoon. But with the help of the Holy Spirit, we can learn, we can understand, and we'll be able to put them into practice. And thirdly, apply. Importante po yun. Apply the Word consistently. Kailangan nating basahin, intindihin, i-apply. Hindi pa pwedeng basahin lang, intindihin mo lang, wala nang application. Kulang po yun. Ang tawag po natin doon ay praxis. Ibig sabihin, may knowledge ka, pero pinapractice mo siya. Kaya praxis. Okay? Hindi lang siya practice, kundi praxis. Okay? P-R-A-X-I-S. Okay? So, praxis. Apply what the Word says. Alam nyo, importante po na when we are reading the Bible, we are understanding the Word of God, we are putting them into practice. We know God deeper. We know God better. The more you understand who God is, He is good all the time, in every season, no matter what, He is good. God is great, even when I doubt, even when I fear, He is always near. God is great. Kapatid, know God deeper. That's my challenge for all of you. Know God better. So that when you go through tough times in your life, you know this God, you can trust Him. You know this God deeper, you can believe what He can do for you. Because you know Him better and deeper, meron kang katiyakan na ang Diyos na ito, hindi kanya pababayaan. Amen po ba? So napakahalaga po sa atin, na kailangan po sa pagbabasa natin ng Biblia, iniintindi natin, inaalam natin, at inuunawa natin kung sino ang Diyos at kung ano ang kanyang kakayahan para sa ating buhay. Alam niyo mga kapatid, there's this story of a man. An old man, he earned money and he became rich somehow. Nakaipon siya ng pera niya. Sabi niya, gusto kong magbakasyon. And he bought a ticket doon sa isang luxury cruise. Okay? It's a cruise ship. And it is a 15-day trip in Europe. So just imagine, grabe, 15 days. So sabi niya, dahil napakamahal nung ticket ko, sabi niya, magtitipid ako sa loob ng barko. Itong barkong ito ay kumpleto. May sinehan, may restaurant, may basketball court, may bar, at kung ano-ano pang amenities.
So in other words, lahat ng makikita mo sa mall at lahat ng makikita mo sa resort, nandoon sa barkong yan. So 15 days, sabi niya, ang mahal ng ticket, pero di bali na, pikit mata na lang. Kasi gusto kong enjoy yung aking pinag-ipunan eh. So sabi niya, dahil 15 days, nagko-compute siya. 15 days, ilang meals po yun sa 15 days? So kung 3 meals a day times 15, that is 45 meals. 45 na kain. Sabi niya, hindi ko kayang ma-afford yung 45 na meals na yun doon sa restaurant. Mahal doon sa restaurant kasi eat all you can. Hindi naman ako ganun kalakas kumain. So di bali na, sabi niya, magtitipid ako, magbabaon ako ng cup noodles. So cup noodles, na 45 noodles, nilagay po niya doon sa kanyang luggage. Dahil sabi niya, tuwing kakain yung mga tao doon, nandun ako sa gilid, sabi niya, tinitingnan ko sila. Sabi niya, siguro, okay, may enjoy niyo yun, bubusog. Ako rin naman, mabubusog eh. At least, may kinakain ako noodles. So, hindi po yan yung totoong tao, ano? Pero naghanap lang po ako ng isang illustration na yan. And so, day 1, lahat ng tao nandun sa restaurant, siya naman nandun sa gilid kumakain ng noodles. Inggit na inggit, pero sabi niya, di bali na, nakatipid naman ako. Day 2, day 3, hanggang umabot ng day 14. Day 14 na, okay? So, sabi niya, parang umay na ako sa noodles. Nasusukan na siya sa noodles niya. Sabi niya, bukas, sabi niya, kakain ako dyan sa restaurant na yan. Last day, kakain ako ng marami. Okay? I-enjoy ko yung last day ko dito sa barkong ito. Pumasok sa restaurant, sabi niya doon sa isang babae, Miss, gusto kong bumili ng coupon para bukas, kasi last day ko sa barko, gusto kong kumain ng eat all you can ninyo. Sabi ng babae, sir, nagtataka siya, patingin nga ho ng ticket nyo. Pagtingin doon sa ticket, sabi niya, sir naman, alam mo ba yung ticket mo yung binayaran mo ka, mahal-mahal? Ang nakalagay po dyan, inclusive of meals. Every single meal, kasama po sa binayaran nyo. Just imagine, you miss a lot. Enjoying dapat yung pagkain doon sa loob ng restaurant. Pero ikaw nagtsatsaga ka, nagtitipid ka, kumakain ka ng cup noodles. Pero mo yun, dahil hindi mo nalaman ang katotohanan, hindi mo nalaman ang pangako ng Diyos, dahil hindi ka nagbabasa ng Biblia, namimiss mo yung blessing. Tama po ba? Namimiss mo yung blessing na nakalaan para sa iyo every single day. Why? Because you miss reading the Bible. Mga kapatid, very important po sa atin. Third, and this will be the last, when we make God first, wholeheartedly. We can only experience the goodness of the Lord when we make God first, wholeheartedly. Siya yung una. Pag sinabing siya yung una sa Biblia, hindi po sinabing, may pangalawa, may pangatlo, may pang-apat. Pag sinabi pong, we put God first or we seek God first, meaning to say, He is the only. Nothing more, nothing less. That's why we are all familiar with Matthew 6:33. Tama po ba? But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. When you seek God first and making His kingdom first in your life, who is reigning in the kingdom, the King. And so when you make this King, who is the Lord Jesus Christ, first in your life, He is the only. Nothing more, nothing less. So gusto ng Panginoon na ang ating loyalty ay sa Kanya. Gusto ng Panginoon na Siya lang ang una at wala nang iba. He is the only. And so importante po sa atin. So when God is first in our life, He is the only one. Dahil kung titignan po natin ang Matthew chapter 6 verse 34, which is the next verse, ano pong sabi doon? Okay, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. So he talks about worrying. Bakit nga ba tayo nagwo-worry? Bakit nga ba tayo nagwo-worry? Because if our feet is not standing on the sure foundation, we put our feet on our money, we put our foundation on our position, on our strength, lahat ng ito ay temporary. Kaya tayo nagwo-worry kasi nagko-compare tayo. We compare ourselves to others. Bakit nga ba siya ganun magandang buhay sa akin? Hindi. So when you compare, you complain. Tama po ba? And when you complain, because you know that these are things na wala sa iyo, then eventually, it will lead you to worrying.
So magwo-worry ka na ngayon, bakit ganito ang buhay ko ganyan, buti pa siya, ganun. No, sabi ng Panginoon, seek first. Unahin mo lang siya at wala nang ibang, God will bless you and He will grant the desires of your heart. God is good all the time, in every season, no matter what, God is good. God is great, even when I doubt, even when I fear, He is always here. God is great. Ang hirap i-memorize, ano? Kaya ako nilagyan ng color yellow para matandaan nyo. Letter D, F, and N. Para at least meron kayo maalala. D, of course, stands for doubt. F stands for fear. And N stands for near. So may the Lord bless us today as we celebrate Manamol's 12 years of God's goodness and faithfulness. And may you always have a deeper relationship with the Lord as you read His Word. Always give thanks in all circumstances because God is good and God is great. Palakpakan natin ang Panginoon. Maraming salamat. Congratulations to Manamol. God bless us all po. Sir Joey, God bless you po. Thank you so much, Reverend Robert, sa mensahe sa ngayong celebration na ito sa Manamol. Ngayon naman, para ang Pambira itong son-in-law ko, nagkakamali pa rin. Anyway, kanina, nag-uusap kami ni Brother John. Maaga kami pumasok eh. Sabi ni Brother John, tinitingnan niya ang program. Ay, magsasalita ka pala dito. Sabi ko naman, hindi ako marunong masyadong magsalita eh. Pwede ba kumanta na lang ako? Pero sabi ni Brother John, pwede rin. Pero ano binawi ko? Kasi boses matanda na tayo. Wala na yung dati nating boses, di ba? No. Hindi. Sabi ko kanina, hindi bali nang kakanta, magsasalita na rin lang ako. Ano? Totoo ba ito? While the blossom taste your strawberries and drink your sweet wine. Million tomorrows shall not pass away. Ere I forget all the joy that is mine today. I'll be a candy and I'll be a rover. You'll know who I am by the songs that I sing. I'll feast at your table and lie in your clover. Who cares what tomorrow shall bring? Today, while the blossoms still cling to
and I drink your sweet wine. A million tomorrows shall all pass away, and I forget all the joy that is Ano yan? Wala. Hindi na namin kabisado. Wala ba kayong mga kamay? The final curtain, my friend, I'll say it clear. I find my girl to great uncertain. I live the life true. Each careful step along the byway, and more, much more than this. I had a few, I never had the feeling to mention. I did what I had to do, and so it's true, without exception. Land its chartered course, its careful step along the byway, and much more than this, I did Alright, yes, there were times I'm sure you do, when I belong more than I could do, and through it all we're never down. I had it all and spit it out. I bet it all and I stood tall, and it is my way. Tama na. Buti na lang. Buti na lang, hindi na ako magsasalita. Wala magsalita. Sirata ka sa amin. Sige, ako mo. Kagwabay, tuloy mo lang. Ano na nangyari? Double program natin. May kantahan na, may magsasalita pa. Ang dami ng bonus niya ako, Jerry. Well, anyway, gusto kong umpisahan ng salita ko sa pamamagitan ng isang Bible verse mula sa aklat ni Isaiah,
chapter 43, verse 13. Ang sabi doon, ang Panginoong Diyos ang nagsasalita dito. Mula nung magkaroon ng araw, ay ako nga, walang makapagliligtas sa aking mga kamay. Itong magandang sabi niyo. Ako ay gagawa, sino ang pipigil? Itong mana mo ay sinasampalatayanan natin. Ito'y pag-aari at gawa ng Panginoong Diyos. Kaya tuwing sumasapit ang bagong taon, idinededicate natin, iniaalay natin sa Panginoong Diyos ang manamol at lahat ng maaari-arian ng kumpanya na ating pinaglilingkuran. Dahil sumasampalataya tayo, ito ay gawa ng Panginoong Diyos. Kung babalikan natin ang mga pangyayari itong mga daang taon, nasaksihan natin, tayo ang saksi buhay sa mga pangyayari na maaari sanang makapigil sa operasyon ng manamol. Subalit, dahil ang manamol ay hawak ito at pag-aari ng Panginoong Diyos, hindi niya tinulunan na tumigil ang operasyon nito. Una sa ating listahan, of course, yung pandemic, na kung saan ay nagsara ang maraming kumpanya. Subalit, dahil hawak ng Panginoong Diyos ang manamol, nagpapatuloy ang operasyon nito sa kabila na maraming mga establishmento ang nagsara, marami ang nawalan ng trabaho, subalit ang manamol nananatiling nakatayong matatag dahil sa pag-ibig at pagtulong ng Panginoong Diyos. Noong nag-open ang Robinsons, nahati ang food traffic, halos nahati ang food traffic ng manamol. Dahil ang iba nating mga tenants ay nagpunta doon sa Robinsons. Subalit, sa kabila ng kumunti ang food traffic ng manamol, ay hindi naman ito naapektuhan at nagpapatuloy sa kanyang operasyon. Magkaroon ng muntik ng masunog ang manamol. Subalit, bago pa dumating ang mga bumbero, ay halos naapula na yung apoy na dapat sana tututok sa manamol. Bakit ito nangyari? Dahil sinasampalatayanan natin, pinigilan ito ng Panginoong Diyos. At itong nakaraang bagyo na Emong ba yun? Emong, nakita ninyo ang damage na ginawa nito. Pero baliwala yan sandali lang yan, matatakpan na rin yan. Yung opisina namin, lalo na opisina namin. Pero sabi ng ating CEO, susunod na yan at magagawa na rin yung opisina mo. Okay. Ngayon, sa lahat ng mga kabutihan ng Panginoong Diyos, sa manamol na ito, ano naman ang ating maigaganti sa lahat ng kanyang kabutihan? Unang-una na, ang ating ginagawa ngayon, Thanksgiving, pagpapasalamat ng napakarami sa Panginoong Diyos. Kumikilala tayo sa lahat ng kanyang mga kabutihang ginawa sa atin. Pangalawa, sa mga kapwa ko empleyado, ang ating maigaganti ay pagyamanin natin ang ating mga trabaho. Gawin natin ng buong makakaya natin at yung honesty, number one. Number one yung honesty. Sa pagtupad ng ating mga tungkulin, tinanggap mula sa manamol. At sa mga namamahala, top management, sana magpatuloy na ipagkaloob ang kompensasyon na sumasapat upang mabuhay ang bawat pamilya ng marangal,
nakapagpapatuloy sa pagtatrabaho at higit sa lahat, nakapagpapatuloy sa pagsamba, paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Happy anniversary, Manamol! Happy anniversary sa ating lahat. Maraming salamat. Kanta tayo ulit. Amen. Thank you so much, Sir Ray, sa napakagandang mensahe po sa ating lahat at sa napakagandang boses. Amen. Manang-mana sa akin. Praise the Lord. Sana magmana. Amen. Okay? Sa ngayon po, tayo naman po ay makikinig ng isang mensahe mula sa consultant po ng Manamo. Please help me welcome Ma'am Remy Isaya. Thank you. To God be the glory. Let's give God a big clap offering. Yesterday was very significant because we ended the Mancom by Brother Dave praying. And I heard what he said. He said, we pray that the storm will stop and today we'll have a blessed, wonderful, and a sunny day. You know, last night, I didn't sleep right away. I was waiting for the Lord's blessing. It was at 11:25 when the wind slowed down. By 11:30, the wind stopped. By 11:45, there was the restoration of the light. And I knew that God is going to bless us today because God is a God that answers prayer. Can we give God a big offering? And I will just read to you what I sent in the Bible last night. I said, Happy 12th anniversary, Manamol. The rain stopped, the wind stopped howling, electricity restored, God answered our prayer. It's a day of thanksgiving to God Almighty. Have a blessed October 4, 5, and 6, 2025 celebration of what? Of God's awesome goodness, blessings, favors, mercy, and hopes. It's not only to Manamol, but in the lives of our people. Many times I read in the Bible, someone is sick, a father is sick in the hospital, but I know the whole company is praying. And you know what happened? Healing happened. Answered prayers are completely happening. Our men and women, our missionaries are going out on the fields every day. 20 towns of La Union. We pray for safety. We pray for protection so that the Word of God is going to be preached every day. You know, God answers our prayer. Today we stand that the Word of God is preached this morning in Manamol and every week. And even our tenants, they're hearing the Word of God. You know what it means? It's us eternal value. One of my motivations why I am here is because the Word is preached. I am so inspired that the Word is preached to the youth of the Philippines, to the children of La Union. Can you imagine? Years from now, we have believers who are worshiping God. La Union is honoring God. And we are raising youth and children who are going to be followers of Christ. Churches are getting full. I met the 119 missionaries, and every time I see them, I am so inspired. I told the Lord all the time, every day, every night, Lord, bless Manamol, bless the people, level them up, make them professional in the work that they're doing, allow them to be faithful. And you know what? You are leveling up. You're getting stronger and stronger. The storm came, we're still here. You know, I think of Manamol as David. We're amidst the giants, as what was said a while ago. But you know what? The grace of God is with us. The sun is shining in us. And I believe that from now and today, we can see more miracles. So
So we experience miracles. The prayer yesterday of Brother Dave, we experienced miracle. Today, we woke up with the sun. Isn't that beautiful? So can we give God a big clap offering? So we should not worry, as what Bugso said, because God will carry us. And there is a song, He will carry you. If you listen to that song, you will be so inspired because we should not worry for tomorrow because God will carry us, especially in moments of difficulties. Again, there's a song, in moments like this. Those are the two songs that I've been listening during Emong and last night, and I know God will carry us. So shall we give God a big clap offering? And let's continue to pray. Thank you, Brother Joey, Brother Dave, and Brother Roger for continuously trusting us and allowing us to be here. Thank you so much, and God bless you. Ay, hindi po. Amen. Akala ko kakanta din si Ma'am Reggie. No, no. Di mo, okay. Mamaya na siya. Pagkamulan pa. Okay na po tayo po. Praise the Lord. Ngayon naman po, tinatawagan ko po ang nagbibigay technique ngayong araw na ito.